Hindi pa man nagsisimula ang SEA Games, may volleyball drama na agad. Alas Pilipinas women, baka hindi makalaro sa Thailand SEA Games? POC mismo ang nagbanta at kung di raw susunod ang PVL sa kasunduan, goodbye national team participation. Pero teka, kaya pa ba itong ayusin? At kung sakaling makalaro sila, kaano nga ba kalaki ang tsansa nating magkamedal? Lalo ngayong hindi makakapaglaro si Tuen ng Vietnam. Ito na nga, nagpasabog si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula pa sa Bahrain habang sinasabayan niya ang mga kabataan natin sa Asian Youth Games. Ang sabi niya, simple pero nabigat. It's about patriotism, putting flag and country above everything else. Ayon kay Tolentino, kung hindi raw susundin ng Premier Volleyball League ang Memorandum of Agreement o MOA, baka hindi payagan ng Alas Pilipinas Women na sumali sa SEA Games sa Thailand ngayong December. Grabe, 6 na linggo na lang SEA Games na. At alam naman natin, crucial talaga yung preparation. Chemistry, training camps at exposure bago lumaban sa international stage. Ang MOA na tinutukoy, basically ay kasunduan sa pagitan ng PNVF at PVL na maglalatag kung paano mabubuo ang national team. Kukunin dapat yung best players mula sa 12 PVL teams at isasama ang ilang top collegiate standouts. Kaso, ayon sa PNVF, dapat nung August pa ita napirmahan. Kung nasunod yun, dapat more than 3 months na ngayon nag-iensayo ang team. Ngayon, crunch time na. Ang punto ni Tolentino, gusto niyang siguraduhin na handa at solid ang bawat national team na ilalaban natin. Sabi man niya, the goal is to finish strong and to win the gold. Kaya ngayong 2025, gusto ng POC na i-all out natin yan, lalo na sa volleyball, kung saan 20 years na tayong walang medal. Imagine mo yon, 2 dekada na. Ang huling beses nating nakamedal sa women's volleyball, 2005 pa. Kaya hindi na nakakatapa kung bakit todo pressure ngayon kay Alas Pilipinas. Kailangan nilang ipagtanggol yung momentum na nakuha nila this year sa AVC Nations Cup at CV League. Pero kahit may banta at pressure, kalmado pa rin si Gia de Guzman, captain ng Alas Pilipinas. Sabi nga niya sa Philippine Sports Writers Forum, alam naming mataas ang expectations. Pero iba-iba rin ang level ng preparation ng bawat bansa. Thailand, exposed sa VNL teams. Vietnam, nagtatraining abroad. Indonesia, ganun din. Pero kami, tuloy lang ang proseso. Classic Gia, composed pero matatag. Sabi pa niya, trust the process, trust coach's system, trust each other, and just keep showing up every day to be better. Ang team nila under coach Jorge Edson Souza de Brito, isang Brazilian legend, ay talagang may steady progress. Silver sa AVC Nations Cup 2025, bronze sa Asian Nations Cup 2024, at back-to-back bronze sa CV League 2024-2025. Kaya kung tutuusin, andyan na yung momentum. Kulang na lang, full commitment at maayos ng coordination sa pagitan ng PNVF at PVL. At eto ang interesting part, na yung paman may malaking opening na ang Alas Pilipinas. Bakit? Kasi hindi na makakalaro si Tuen ng Vietnam. Siya yung isa sa mga pinakamalalakas na outside hitter ng Vietnamese national team. So malaking adjustment yun sa kanila. Ibig sabihin, mas mataas ang tsansa natin umangat sa podium. Kung dati bronze lang ang realistic target, baka ngayon baka silver o even gold contention na. Lalo pa kung maaga silang makakapag-training at mabubuo agad yung chemistry. Alam mo naman sa volleyball, hindi lang skills ang laban, kundi teamwork at timing. Kung maayos lang ang internal coordination, yung synergy nila sa Nations Cup, pwedeng umangat pa lalo sa SEA Games. Kaya ngayon, crucial lang susunod na linggo. POC, PVL, PNVF, kailangan na talagang magkaisa para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan ng Alas Pilipinas. Huwag niyo nating kalimutan, ang laban nila ay hindi lang para sa volleyball, kundi para sa bansang Pilipinas. Sabi nga ni Tolentino, it's about patriotism. At kung mapapagana ang sistema, baka ito na ang taon na basagin ang 20-year medal drought sa women's volleyball. Kayo, anong tingin nyo? Makakalaro kaya ang Alas Pilipinas sa Thailand? At kung oo,
Hanggang saan kaya sa tingin nyo aabot ang team natin? Bronze? Silver? O baka gold na? Comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para updated kayo sa lahat ng volleyball kwento at sports balita natin dito sa channel na to. This is Joust Volley, always game para sa bayan. Let's go, Alas Pilipinas! Ready, ready, 1, 2, 3. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Hazue, 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 yeah, yeah, yeah. Jump a book, jump a booga, booga, book. Walang tatawa. Ay. Ano mo ng dolphin daw? Kaninong dolphin tayo? Diyan, nalulunod na ako sa tubig. Hindi ka mahumiinom. Hello, antok ka na eh. Antok. Kaya, tingin muna. Yan, tingin. Laban mo, Bella! Ilaban mo! Hey! 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 Thank you so much, T. Ate, gusto ka to. T, smile ka naman dyan, T. Ate Gio, smile ka naman po dyan, T. Ala. Good morning, B. Laban. Ang lakas ng loob. Di, kinakabahan na ako. Bangkar. Nonchalant. Thank you, nonchalant. Nonchalant, thank you. Gusto nyo pa ba ng good news? Meron na po tayong nilaunch na OF. Ano to? Ito, tanggalin Sino mo ka dyan, ito. T? Bunny. Carrot. Ilagay natin dito. Bunny. Carrot. Ay, mali din. Bunny. Carrot. Eya. Si Miss Gia kasi I've seen a lot of her videos on TikTok and like kung nakikita ang galing niya mag-drop ball and mag-set. So, yeah.